ako sa Sweet Life, ang lola nyo malikot ang utak at hindi mapakali kapag walang ginagawa. Tara, samahan nyo ko at alasin ang bahay ng manok ko at para buuin ulit sa may likod bahay. For today's video, nakikita nyo tong kulungan na to ng manok. Kakalasin na natin siya. Hindi natin siya kakalasin para i-dispose, kundi ililipat lang natin siya dun sa kabila kasi hindi ko maintindihan kay Papa talaga. Ba't kumontra-kontra pa ngayon, tingnan nyo. Sobrang hirap ng pasakit natin. Ito kasi guys, ay tabi lang ng kwarto namin. Ito lang yung kwarto namin. Kaya kapag tumilaok yung mga lalaki, napakaingay talaga. At pag may dumaang pusa, yung mga babae tahimik. Nakita nyo naman tahimik lang sila. Pag may dumaang pusa, grabe, syempre nagpapanik sila. Kaya naririnig din namin minsan sa umaga, no? Kaya gagawin natin para masama natin yung mga lalaki. Kung makikita nyo, wala yung mga lalaki na dito, nakahiwalay nandun sila sa kabila. Ngayon, para dumami yung ating mga silky chicken, kasi nga naglilimlim na yung ating mga inahin. So sayang, nililimliman niya ay hindi magiging sisiw. Kaya gagawin natin guys ay kakalasin na muna natin siya. Mag-i-start tayo dito sa bubong. Ang problema kung malaki dito guys, ay sa totoo lang, kung apat kami, kaya na namin sana ito mabitbit ng kakalasin ko lang yung mga bubong tsaka yung mabibigat na plywood na yan. And then yung frame lang sana, kakalad ka rin natin doon. Ang problema kasi yung sa likod nito, ayan, medyo mayroon tong extension dito sa dulo. Ayan, kaya hindi siya kakasya dun sa pinaka magiging daanan natin. Kung dito naman sa likod guys, ay hindi din natin siya mapapadaan kasi makipot lang dito. Plus merong bakal na ganito na nakaharang dun. Ayan lang yung space natin. So hindi natin siya mapapagkasya. Bitbitin man natin siya, no? Anyway, ang gagawin ko na lang ay defold sana. So tatanggalin lang natin yung frame neto, oh. Yung buong case niya tsaka yung ibabaw, and then pati yung pinaka frame nung mga ganun. So defold na lang. Etong frame natin dito ay as is na natin yan, tsaka yung doon. Tsaka ito kasi pinaka matrabaho guys. Ayan, yung ating net, yan ang mahirap kalasin at kailangan pa natin baklasin to isa-isa. So ayoko nang ganun, kaya ang gagawin natin ay ditupi. So tutupi natin at titingnan natin kung kakayanin natin siya makalas ng pag ganon. So, kailangan natin ng hagdanan para umakyat sa bubong at nang makalas na natin yung ating mga yero muna. So, ito yung lugar ng paglalagay natin ng ating manukan, guys. Ang gagawin natin, so dito sila, ayan, oh, nakita nyo yung mga manok natin. At ang kalat-kalat natin dito kasi iniikot-ikot namin siya. Una siyang nilagay dito, pangalawa, pangatlo. Yan yung para, tingnan nyo, yung pinaglalagay natin sa kanila, hindi tinutubuan ng damo. Kasi kinakain nila yung damo. Kaya maganda rin, panglinis ng mga damo talaga yung manukan kung meron lang tayong malaking cage dito. Pwede na tayong gumawa dito mismo guys. Dito sa area na to, tas net na malaki na lang sana, no? So hindi to tutubuan ng damo. Pero anyway, since nakagawa na tayo ng kulungan, dito na lang natin sila lalagay. Ang gagawin natin ay babaklasin natin to, tatastasin natin itong mga halaman na to, hindi naman to kailangan. So dito natin sila ilalagay sa area na to at saktong-sakto lang sila dito. Plus tago sila sa initan ng araw. Tapos mahangin dito sa area na to. Plus malayo sa kapitbahay. Yung mga mangga natin guys, hindi talaga hinaya yung winter. So ayan, namatay sila. Dalawa pa naman yan. Ewan ko lang kung buhay pa to. Malamig kasi guys, sobra talaga. So ayan, sad to say, natego yung ating halaman. 2 years old pa naman na yan. So sayang. Anyway, magtatanim na lang tayo ng bago. Gawin natin guys, maglalagay tayo ng tanda. Kasi ito mga to, kakalasin muna natin. No, para alam natin kung saan sila nakalagay. Para mababalik natin siya sa same position nila. Naku, nanggigigil ako dito sa asawa ko. Bakit ba kumontra-kontra pa talaga siya, no? So, dito tayo magna-number. Ayan. 1, 1. Para alam natin yung tandaan natin. So, 1. No? Tapos, ito yung 2 natin. 2. 3, 5. Sa pagdating dito, kailangan din natin lagyan to. So lahat to kakalasin natin guys talaga. Pinakamahirap kasi dito guys, yung ginamitan natin siya ng stapler. Kasi pag nawasak yung stapler, hindi maisip pagkakakalas natin. So possible na maano sila. So ito area na to, hindi na natin to kakalasin. Ang kakalasin lang natin itong pinaka frame para ma-fold natin sila.
So ayan guys, nakalas na natin lahat ng ating bubong. Tapos wala tong pako dito sa ibabaw. Ang pinakapako nito nasa ilalim. Kaya yun yung kakalasin natin. Mas madali yun kaysa yung nagtatanggal tayo dito. Wala yung pako dito guys. Ayan, lahat yan nasa ilalim. Guys, sayang isa lang yung screwdriver namin. Ang una namin ginagawa, kailangan namin kalasin muna yung mga frame niya. Grabe guys, parang puzzle. Hindi namin matanggal yung nasa likod temporary. Medyo nahirapan ako dito kasi tornilyo ko to, sana as is ko siyang kakalasin, pero dahil minute nga siya, ayan. So kasama yung net, hindi natin siya makalas. Pero yun, as is na natin yun bubuhatin. Ewan ko kung kaya natin yan. And then ang next lang natin ay itong ating mga nasa frame. Pero for the meantime, kailangan natin tastasin ulit yung ating mga pin. Ayan, nasa paligid niya. Kasi yan yung para hindi mahuhukay ng fax kapag so lahat yan, buong paligid yan guys, punong-puno na ganyan. Ayan, makikita nyo. At ang problema natin doon, hindi pantay yung lupa doon. So ayan yung mga pintuan natin, kinalasan natin siya lahat. Sobrang pagod na lola nyo. After natin makalas yung ating mga bubong, tapos yung ating pader, and then ang gagawin naman ng lola nyo ngayon ay ito namang sahig na to. Ito hindi na natin to kakalasin as is lang. Ito lang talaga, yung nasa gitna lang mismo. The next day, ganyan yung itsura niya guys. Ang lawak niya pala, di ba? Imagine nyo kung wala yung bubong, ang liwa-liwanag niya. Ang sarap sana na ito pag agapangan siya ng ubas. Kaya lang, kasi pag umuulan guys, mas maganda pa rin na may bubong. Kasi nga, ipa yung ginagamit natin. Pag nababasa kasi yan, babaho yan. Kaya kailangan ay dry lang sila. Kaya hindi pwedeng. Kasi kung maganda to guys, net lang. Tapos may mga ubas lang sa loob na gumagapang. Di ba? Ang saya sana. Ang problema lang, babaho nga lang tong ating mga ipa. Although mawawash sila, mas maganda. Kaya lang yung mga pupo nila mananariwa ulit, kaya babaho ulit. Kasi pagka itong ipa, nagdadry yung pupo nila. So ayan, magandang pataba. Yan guys, tingnan nyo yung pupo nila. Oh, diba? Super dry na. Pag pinisak nyo yan, magiging powder na yan. Yun yung ginagawang pataba sa ating farm. Kaya ang gagawin natin ay ihalo natin to sa ating farm mismo, itong ipa na to. Kaya dadalhin natin yan at ganyan siya kadami. Tapos ang gagawin ko ngayon, since nakakalas ko na yung mga frame nila dito sa itaas, etong baba naman, eto tsaka yung sa ilalim. Ito baka plywood lang ang tanggalin ko dito. Medyo mabigat yung plywood, no, dagdag timbang siya. Yun nga lang ang problema ko. Nakaipit na siya dito sa ating, bahala na si Darna. Sana meron kaming hero na dumating na yun na help namin ni Papa kasi hindi talaga namin kaya guys magbuhat na dalawa lang kami. Grabe guys yung pagod. Ito kakalasin na natin to. Saan ginawa ng lola nyo? Oh my god, ito pa pala. So ayan guys, tumaob na yung ating kabilang pader. Ang bala ko sana bubuhatin natin. Ngayon, na-realize ko guys, nakalasin ko na lang pala yung net sa gilid. Hatiin natin para mabitbit natin yung per dingding. Naku, bukas mag-uulan. Kailangan mailipat na namin siya today. Sobrang nakaka-stress. Guys, grabe, ang dami bunga na sa Corambo yung cherries natin. Grabe, ang dami bunga. Pero lahat sila nasa taas. Paano ba yan? Yan, mga bunga yan napapalaki na. So, ang gagawin dyan, papaugatin niya na ng ganyan. Maglalagay ng ganyan. Tawag dito, cuttings, gagawa sila dyan ng markot. So, pagka lumalaki na yan, and then nag-uugat na rin siya, saka pwede niya iripat. Yun yung pambenta na may bunga, pang-attract yun sa mga
bibili. Kapag may bunga na, mapapabili ka talaga ng di oras. Ano pa lang yun, ayun, kakaputol pa lang. Grabe, ang daming bunga. Ganyan-ganyan siya noon. Nung nandun ako sa dati namin tinitirhan, grabe, hindi maganda mayo. Paano mo pipitasin talaga. So ayan guys, dito natin ilalagay yung manok. And then, yung mga unwanted na puno na hindi naman siya kapakapakinabang, pinutol na namin. Lalo na tong ajisai, kasi pangit yung bulaklak niya, yung hydrangea. Ano siya, yung watak-watak yung petals niya, hindi siya yung bulaklak na magkakasama yung yung bunga, yung bulaklak niya. Kaya pangit siyang tingnan. Guys, nalipat na natin yung ating manukan at temporary kinabit natin yung mga pader kasi baka pasukin sila ng pusa. Meron kasi tayong dalawang inahin na nakakulong dun sa cage na maliit. So nandyan sila sa loob. Hindi pa natin na-fix yung mga bubong. So ngayon ang i-fix natin ay yung kanyang mga yero. Dahil kailangan na natin ikabit dahil mamayang 2:00 ay uulan. At na-realize ko guys, nung dito sila nalipat ha, ang taas pala, ang laki pala nitong aking ginawang kulungan talaga. As in, sabi nga ng kapitbahay ko, parang bahay na daw yung tinatayo ko. Nakita niya rin na ang bilis pala natin gumawa. Kasi nga, naka-decide na yung size niya, plus yung bago natin kinalas yan, ninumberan natin para alam natin kung saan natin sila ikakabit. And then, etong pader kakalasin natin ulit dahil temporary lang natin yan kinabit. Ang unahin natin guys, yung bubong. Ito nakabit na namin, ito na lang ang hindi pa tapos. Yan, kung makikita nyo yung mga kisame guys, hindi pa siya naka-fix. Ayan, actually hindi ako nagpapako sa ibabaw mismo. Dito ako mismo sa loob nagpapako. Yan yung para makuha ko yung tamang sukat ng ating mga plywood. Yun yung pinakatilaok nila. Hindi sila makatilaok kasi nilagyan sila ng belt ni Papa sa leeg kasi nga maingay masyado. So eto na guys yung ating mga bubong, nilagay ko na. At alam nyo ba na may numbers yan para alam ko yung paglalagyan nila at the same time. Actually pwede naman bumutas ng bago pero mas gusto ko pa rin yung dating butas niya para hindi tumami. Yung dito sa pinakakwarto ng ating ibon, ng ating manok ay tatakloban natin nung lona hanggang dito para hindi para maging waterproof siya if ever na magkaroon ng leak. Hindi nababasa yung ating mga ipa sa loob at yung ating mga manok. So ganyan na yung itsura niya guys. Ngayon aakit ang lola niyo sa bubong para magpako. Guys, ganyan yung itsura natin sa bubong. Tapos ganyan kataas. Ayan si Papa. Diba? O, diba kabado 20 lola nyo. So, ito yung gagamitin natin na pagtornilyo.
Actually, safe naman to. Yung mga dugtungan natin na yan, yan yung pinaglagyan natin ng mga 2x2 sa ilalim. So, ang gagawin natin ngayon ay medyo madulas ng plywood na to. Itong plywood na to actually guys, pang waterproofing talaga to. Grabe. Ang tibay niya kahit mabasayan, hindi yan mabubulok. Actually, ganun lahat ng plywood dito sa Japan. So, ito yung dapat dito. Kasi kung makita nyo, bili niya ako nilagay dyan. Ayan. Yan yung para nalakpas siya ng konti dito sa ating bubungan. Bago pala natin ito ilagay, ilalagay muna natin yung ating lona. Tumadaan yung mga sasakyan nakatingin sa akin. Ano ginagawa ng babaeng sa ibabaw? At uulan na, ang tagal ng mga help ko. So yung ginagawa ko guys, nilalako na muna to para hindi ako tumulas. Kasi medyo madulas tong plywood na to dahil meron siyang coat ng resin. Kaya pang waterproofing talaga siya. So dito sa ano, medyo hindi tayo pwedeng kumando dito. Okay. Alis naman ang alis tong help ko. So may mga number yan guys. Ito yung dapat natin ilalim. Ayan. Makikita nyo kaya yan may guhit. Ayan. So, dapat unahin natin itong ikabit sama ng pang-ipit. Ito yung ganito. Sa atin tingga yung ginagamit, diba? So, dito may kasama na siya. At ito lang yung gagamitin natin para hindi tumagos dun sa ulo natin pag pumpasok tayo sa bahay ng manok natin. So, ayan. Okay. So, ginamit lang natin na tornilyo, ayan, medyo maiksi. Nasakto lang dun sa lapad ng bubong. Ito yung bubong natin at ito naman yung plywood natin. So, kapit lang sila. Ayan. Tapos, pitan lang natin ito. Diba napakadali, guys? Hindi natin kailangan ng ng professional. Kailangan wag natin masyadong lubog. Ayan. So ayan guys, ganyan na yung itsura ng ibabaw natin at naibalik natin yung ating mga tornilyo. Yun nga lang, yung lumis tayo sa part na gitna na ganhirapan yung lola nyo na mag-adjust. At ang gagawin lang natin ay yung ating net. Ayan, ang linis, diba? Oh, nanginginig-ginig pa yung lola. Hindi pa yan stable kasi hindi pa natin napapako yung magkabilang gilid na pinaka-frame natin ng 2x4. Ito sa area na to kasi malalim. So kung makita nyo guys, naglagay ako ng ganito sa ilalim. Kasi yan yung parang hindi lumusot yung ipa palabas dito, no? So ayan, itatakal din pala natin to. Ang purpose niyan para hindi dumaan yung ahas at yung ipa palabas. Kita nyo, wala naman tayong ginawang ano dito, special. Ang ginawa lang natin dito ay yung ating tawag dito, plywood. Inaangat lang natin yan, hindi natin pinapakot. Hindi naman kailangan kasi ano lang naman nila to. Ito yung pinaka room nila. So ang gagawin natin, ilalagay na natin yung pinaka balot natin na ganito. Naglalagay tayo ng plastic sheets na katulad nito kasi para hindi sila pasukin ng ano guys ng... So naglalagay lang ako ng mga plastic sheets para yung alikabok hindi dumidikit dun sa plywood kasi mas madali, mas malakas yan aamagin, no? At ito ay kukoveran din natin ito para madaling maglinis kasi kapag ka-direct dyan maalikabok masyado talaga, promise. So ayan guys, ang linis sa pagkakagawa natin. Pero i-fix pa natin yung mga plywood na yun, hindi pa yan as is yung nandito sa likod. Tsaka yung ito, both side. So yun lang yung gagawin ng lola nyo. At ganyan yung itsura niya before.
So ayan guys, ang laki ng siwang dito kahapon. Hindi na namin niretouch kasi na-etornilyo ko na siya sa loob. So ang ginawa ko, tinapalan ko na lang siya. Itong kahoy na to, ito napulot lang natin to sa tabing dagat kung maaalala nyo yun guys. Ayan, ang dami niyan. So ang ginawa ko, sinala na lang yung pinangtakip ko sa ibabaw. And then dito din, ganun din yung gagawin natin. Para yung nandito na kahoy na ginamit ko, dun ko na lang sa loob gagamitin. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit parang nagkulang yung mga kahoy na pinang-cover ko sa net. Kasi kailangan ay matapalan yung ating mga net. So, yun na lang din ang gagamitin ko dito pagdating dito sa labas. Tapos ito guys, yung mga ilaw na ginagamit natin sa loob, puro solar lang. Ito yung gagamitin natin para dito sa loob ng kanilang room. Tapos yung isa dito sa may labas, pinakasalan nila. Solar lang yan guys. And then, ito naman yung CCTV natin na solar lang din at ilalagay din natin sa loob kasi gusto ko rin makita sila na pagka halimbawa merong mga pusang pumasok sa kanila. I don't know kung sa loob natin siya ilalagay o dito sa labas kasi importante talaga guys na may CCTV. Although may CCTV na kasi tayo doon. Pero dito sa area natin may CCTV. So nag-iisipin lola nyo. So ganito yung ginawa natin guys, yung isang spotlight natin dito sa kanila, sa may pinakasala nila, no. And then yung ating CCTV na solar, dito na lang din natin nilagay. And then yung isang ilaw natin, dito na natin nilagay sa sulok kasi nakikita ko nung nandito yung ilaw natin, dito naglilimlim yung ating manok. So dito gagawin natin, hindi na natin ilalagay yung shelves natin dito. Dito na lang gagawin natin limliman niya. So plano ko maglagay ng 2 box and then isang patungan na lang sa ibabaw para make it sure lang na dito sila maglimlim sa sulok para hindi siya naiistorbo. So ayan guys, yung ginawa natin dito sa ating entrance. Kasi mas malaki yung puwang dito, mas niluwagan natin yung pino nating net na blue. Plus itong green na net natin. Kasi may ahas dito guys, and then may fox. So kailangan ay ma-extend natin yung ating net palabas dito. So kailangan lang natin itong i-push. And then may tiles tayo, mamaya dadalhin natin dito. Para yun yung magiging pinakatapakan natin dito. Para hindi rin kita itong ating net. A sweet goodbye to dreams of distant lands far away, where worries fade and shadows play. Finally, natapos na natin siya at maglalagay na lang tayo ng ipa dito tsaka ng tawag doon, yung straw para dun sa kanilang itlogan para naka-decide kung saan sila mangingitlog kasi yung manok natin kung saan nangingitlog at yung isa ay nangingitlog dun sa may entrance para hindi siya maistorbo. So ginawa ko na rin siya. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung ending. At habang ginagawa ko to guys, pumunta yung kapitbahay namin. Binigyan tayo ng orange. Ito yung sa tabing bahay lang namin. Dito lang siya sa baba. Actually, ang dami niyang orange. Naglalaglag na lang sa puno niya. At alam niyo ba na napakatamis ngayon. Ito yung sunny orange nila dito na napakapait kapag kahilaw niyo pa siyang pinitas o napakaasim. Ang lasa niya guys ay lasang suha. Pero pagka hinog na siya sa puno guys, napakatamis niya. Pero lasang suha din siya. Ayan, ganyan. Binigyan niya tayo. Actually, siya yung nagbigay sa atin nung tayo ng 2 sako nun. So, ayan guys, meron na naman tayong orange. At finally, tapos na tayo. Ayan, naano na natin pati yung ilalim guys. Nalagyan na natin para support dun. Para protection dun sa mga fox o kung ano pa man ng hayop na makakapasok sa kanila. Even ahas. Tinakpan ko na talaga lahat. At magbabatag na muna yung lola niya. Pero for the meantime guys, ang gagawin ko ay kakalasin ko na tong mga bahay ng manok natin ng lalaki at isasama na natin sila sa loob. Pero wala pa tayong ipa. Mamaya magpapakuha tayo kay Papa.
Everything's right. Sipping coffee. It's peace. A quiet retreat. So, ayan guys, tingnan mo. Napagkalagay natin. Tinitilak agad yung ating babae. Tigang na tigang yung ating inahin. So, dalawa pa yung isang tumira sa kanya. So, yung mga lalaki natin. Tigang na tigang. Guys, ganyan na itsura nila dito sa loob. This time, meron silang lupa. Dito na nilagyan ng mat. Diyos ko, apat yung mga sa kanila guys. Nakakaawa din. Dalawa na kasing babae natin eh. So ayan guys, nalagyan na natin yung ating mga manok at na-finish na natin lahat ng mga ibabaw na pagsisingitan ng ahas. Wala na. Ayan, pati yung dito. Yung sa kabila, tinapala na natin. Pero hindi ko pa nalalagyan to kasi yung nandito hindi ko na mahanap. So magkakat na lang tayo ng panibago. Ayun yung kahon natin. At yung ginawa natin dito sa loob guys, ayan. Ito yung limlima nila. And then yung spotlight nila, dito ko na nilagay. Kasi dati nandito. So lahat sila nakasiksik dito. So dito, para makapaglimlim yung ating mga manok. So, ang ilalagay natin dito ay straw dito mismo sa loob. So, dyan sila nag-iitlogan. And then, yung mga manok natin, so syempre dito sila, ito magiging itlogan area natin. Actually, dito nakalagay yung mga gamit ko kapag naglilinis ako sa kanila. So, dito ko ilalagay yung mga tools. Kaya hindi ko naman napapagamit sa kanila kasi wala pa tong nakalagay. So, baka madumihan. Dito na muna sila pansamantala. Actually, tulugan lang naman din nila yan. Kung makikita nyo, binalik ko ulit yung plastic board kasi nga, ang grabe ng alikabok no, kapag kinakalkal nila yung ipa. So, ang nangyayari guys ay tumatagos yung ipa dun sa sa pader. Tapos nakadikit dun sa kahoy. So, ayan, at least, hindi masyadong madudumihan yung kahoy natin. Nakadikit lahat yan dito sa madaling punasan. So ayan guys, ganyan yung itsura natin at yan yung spotlight nila kung saan ay yung ilaw niya ay pinagapang natin dun sa area sa taas. Ayan, nakaano siya dun lahat. And then yung CCTV natin, dun na natin nilagay pero wala siyang signal, hindi ko alam. Dahil hindi nga umaabot yung signal namin sa bahay. Maybe papaayos natin yung kay Papa. At for the meantime, sasarado ko na muna siya para hindi akyatan at di ko na muna lalagyan ng hagdanan. Hindi ko pa nga napapalitan guys yung battery nitong ating gate. Kasi ito in-adjust ko na lang tong kahoy para makapasok dito at malak natin sila. Ayan. So, hindi ko na pina-adjust yung And then, finix na natin yung mga kahoy na nasa taas. Kasi kahapon isa-isang tornilyo lang kaya nayugyug. Ngayon, hindi na siya nayugyug. Ayan, stable na siya guys. Ang ginawa natin sa buong paligid niya, ayan guys, kung makikita nyo, nilagyan na natin siya ng pin. In-extend natin yung ating mga net. Yan yung para hindi tayo mahuhukayan. Kasi pagka nakapasok dyan yung mahirap na. So, ayan, buong paligid yan guys, hanggang dun sa may likod. Ayan, nilagyan natin siya. Tapos, ganyan yung itsura niya sa likod. So, ito na guys yung ating likod garden kung saan ay dyan na natin nilagay yung ating kulungan at kasama na yung mga lalaki natin. Ayan silang lahat. At kumpara dun sa pinaglalagyan natin, mas luwag sila dito at mas may freedom silang mag-ingay kasi malayo sa kwarto natin. At sayang yung mga sakura guys, naglaglagan na, hindi man kami nakapagsakura, tapos mag-umulan kanina, kagabi, tapos maghapon, tapos ngayon nag-aambon, malakas ang hangin, kaya ang ending, wala na tayong sakurang makikita. So sad. So ayan lang guys, at update ko na lang kayo next time kapag nalagyan natin sila ng straw at ng another ipa dun sa loob nila. Ay, sa wakas natapos na rin ang pagod ng lola niya.